Dinadala tayo ng buhay sa harap ng hindi maikakailang katotohanan na ang mga tao ay dumarating at umaalis. Nakikipag-ugnayan tayo sa iba, bumubuo ng koneksyon, at kadalasang iniuugnay ang ating damdamin sa mga relasyon na iyon. Ngunit ano ang nangyayari kapag ang mga ugnayang iyon ay naputol? Paano mo haharapin ang bigat ng emosyon kapag ang isang tao ay hindi na bahagi ng iyong buhay o kapag napagtanto mong hindi pala kayo magkapantay sa emosyonal na pamumuhunan? Maaaring itanong mo, paano ko ititigil ang pag-aalala? O pwede ba talaga ako makawala ng emosyonal nang hindi nawawala ang bahagi ng aking sarili? Dito pumapasok ang Stoicism, lalo na ang karunungan ni Marcus Aurelius bilang gabay natin. Ang mga Stoic ay mga dalubhasa sa pag-unawa sa damdamin ng tao, hindi sa pamamagitan ng pag-iwas dito, kundi sa pamamagitan ng pagkatutong balansehin ng impluwensya nito sa ating buhay. Ang emosyonal na paglalagak, emotional detachment, ay hindi nangangahulugang maging malamig o walang pakialam, kundi ang muling pagbawi sa kapangyarihang kumilos ng may kalinawan at panloob na kapayapaan. Sa artikulong ito, gagabayan kita sa 5 walang panahong tuntunin ng Stoicism kung paano makakawala ng emosyonal mula sa isang tao gamit ang karunungan ni Marcus Aurelius bilang ating ilaw. Hindi lang ito teorya, ito ay praktikal na gabay na layuning baguhin ang paraan ng iyong pakikitungo sa iyong sarili at sa iba. Tuntunin 1. Unawain ang paglipas ng buhay. Pinaalalahanan tayo ni Marcus Aurelius na lahat ng ating naririnig ay isang opinyon, hindi isang katotohanan, at lahat ng ating nakikita ay isang pananaw, hindi ang buong katotohanan. Pagdating sa emosyonal na pagkapit, madalas tayong humahawak sa sarili nating pananaw tungkol sa isang tao. Isang kwento na tayo mismo ang bumuo tungkol sa kahalagahan nila sa ating buhay. Ngunit ang realidad ay ganito. Lahat ng relasyon ay pansamantala. Isang sandali, magkalapit kayo. Sa susunod, maaring mawala na sila, kung hindi man dahil sa distansya o kamatayan. Sa unti-unting paglamig ng samahan, umaalis ang mga tao. Maaring mukhang malungkot ito, ngunit ito ang unang tuntunin ng Stoics tungkol sa paglalagak. Yakapin ang pagiging pansamantala. Kapag napagtanto mong walang koneksyon ang tunay na permanente, mas nagiging mulat ka sa kahalagahan ng kasalukuyan. Nasubukan mo na bang subukang hawakan ng isang dakot ng buhangin sa dalampasigan? Habang lalo mong pinipisil, lalo itong dumudulas sa iyong kamay. Ganito rin ang batas ng buhay. Habang mas pinipilit nating angkinin ang isang tao o bagay, mas mabilis silang nawawala. Sa sarili kong karanasan, nagkaroon ako ng pagkakaibigan na tumagal ng higit sa 10 taon. Ibinahagi namin ang lahat, mga pangarap, mga takot, mga gabing puno ng pag-uusap. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang lahat. Kahit gaano ko pa sinubukang labanan, lumayo kami sa isa't isa. Ang emosyonal na pamumuhunan na ginawa ko ay naging parang tanikala na nagkukulong sa akin sa isang taong hindi na nagpapakita ng parehong koneksyon. Hindi ko tuluyang naibsan ang bigat ng damdamin hanggat hindi ko tinanggap na natapos na ang aming pagkakaibigan. Si Marcus Aurelius ay magbibigay ng parehong payo. Tanggapin na matatapos ang lahat ng bagay at mas kaunti ang magiging pagdurusa mo kapag dumating ang oras na iyon. Tuntunin 2. Paghusayan ng iyong emosyon sa pamamagitan ng makatuwirang pag-iisip. May likas tayong paniniwala na tayo ay kontrolado ng ating emosyon. Nararamdaman natin ang sakit, lungkot, at galit, at ang mga reaksyong ito ay tila kusang lumilitaw, lalo na kapag tayo ay emosyonal na nakatali sa isang tao. Ngunit narito ang mahirap tanggapin. Ang emosyon ay hindi ang realidad.
Ang mga ito ay bunga lamang ng ating mga iniisip, paniniwala, at interpretasyon ng mga pangyayari. Malalim na pinaniniwalaan ni Marcus Aurelius at ng mga Stoic ang prinsipyong ito. Hindi tayo biktima ng ating emosyon. Ang ating emosyon ay nakasalalay sa ating mga iniisip. Itinuro ni Marcus Aurelius na ang isipan ang may hawak ng kapangyarihan kung paano tayo tutugon sa mundo. May kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag napagtanto mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Ang emosyonal na paglalagak ay nagsisimula sa pagkaunawa na kayang pamahalaan ng iyong isipan ang estado ng iyong emosyon. Ang mga iniisip mo tungkol sa isang tao ang maaaring magpasimula ng isang bagyo ng damdamin o maaaring magpakalma rin dito. Halimbawa, dumaraan ka sa isang hiwalayan. Wasak ang iyong emosyon, paulit-ulit mong nire-replay sa isip ang mga pag-uusap, sinusuri bawat detalye, nagtatanong, bakit ito nangyari? Paano nila nagawang basta na lang lumayo? Ang tugon ng isang Stoic, ilipat ang iyong focus. Sa halip na hayaang kontrolin ka ng iyong emosyon, tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang mga katotohanan dito? Paano ko ito iisipin sa ibang paraan? Dapat mong piliin ang mga iniisip na magpapalaya sa iyo mula sa pagdurusa, hindi iyong magpapaigting dito. Pag-isipan mo ito sandali. Kapag may nangyari, kapag nag-away kayo ng mahal mo sa buhay, hindi ka pinansin o nadismaya ka, ano ang unang ginagawa mo? Ini-interpret mo ang sitwasyon at binibigyan mo ito ng kahulugan. Ngunit hindi ang pangyayari mismo ang sanhi ng emosyonal na bagyo, kundi ang paraan ng pagtingin mo rito. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay kinukulayan ng kulay ng kanyang mga iniisip. Ibig sabihin, ang iyong emosyon ay direktang bunga ng iyong panloob na dialogo. Isipin mo, nagpadala ka ng isang taus-pusong mensahe sa isang taong mahalaga sa iyo. Maaring kaibigan, kasintahan, o kapamilya, lumipas ang ilang oras at wala ka pa ring natatanggap na sagot. Agad na gumagana ang iyong isipan, may nasabi ba akong mali? Galit ba sila sa akin? Hindi ba nila ako pinahahalagahan? Habang lumilipas ang oras, lumalaki ang emosyon. Una ay pag-aalala, tapos inis, hanggang sa maramdaman mo ang matinding pagkabalisa o galit. Ngunit ano ba talaga ang katotohanan sa sitwasyong ito? Ang tanging katotohanan ay hindi pa sila sumasagot. Lahat ng iba pang iniisip mo ay purong haka-haka lamang. Ang Stoic na tugon ay labanan ang automatikong emosyonal na reaksyon gamit ang makatuwirang pag-iisip. Tanungin ang sarili, ano ang mga tunay na katotohanan? Sa halip na hayaang sumabog ang emosyon, huminto ka muna. Kilalanin mo na ang iyong nararamdamang pagkabalisa o pagtanggi ay hindi nakaugat sa realidad, kundi sa sariling interpretasyon mo. Ang payo ni Marcus Aurelius, tatanungin ang iyong mga isip, don't just accept them as truth. Nangyari na rin ito sa akin noon. May isang matalik akong kaibigan at habang nasa kalagitnaan kami ng isang seryosong pag-uusap, bigla siyang hindi na sumagot. Sa una hindi ko ito pinansin. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, nagsimula akong makaramdam ng hindi mapakali. Baka galit siya sa akin, baka may nasabi akong mali. Pagsapit ng gabi, kumbinsido na akong sira na ang aming pagkakaibigan. Ang emosyon ko ay nagkalat, pag-aalala, guilt, frustration. Pero nang huminto ako at sinuri kung ano ba talaga ang nangyayari, napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Wala namang tunay na nangyari. Abala lang pala ang kaibigan ko. Nang kumalma akong nag-reach out kinabukasan, normal ang kanyang tugon. Tila walang alam sa emosyonal na bagyong pinagdaanan ko mag-isa. Sa isang bihirang sandali ng kaliwanagan, naalala ko ang mga salita ni Marcus Aurelius. Tumutok sa mga bagay na nasa loob ng iyong kontrol
ang iyong iniisip at kilos, hindi ang resulta o ang nararamdaman ng ibang tao. Sa pamamagitan ng muling pagtuon ng iyong isipan, matututo kang bitawan ang emosyonal na bagyo. Kung binabasa mo pa rin ito, paki-like at magkomento sa ibaba ng mga palatandaan na napansin mo sa sarili mong mga relasyon. Maaaring makatulong ang iyong mga karanasan upang makilala ng iba ang mga katulad na pattern at makabuo ng mas malusog na koneksyon. Tuntunin 3, sanayin ang sarili sa negatibong paggunita. Sa unang tingin, maaring mukhang kakaiba o kahit kontraproduktibo ang negatibong paggunita. Bakit mo gugustuhing sadyang isipin ang pagkawala ng isang bagay o taong mahalaga sa iyo? Hindi ba't dagdag stress lang iyon? Ngunit ang katotohanan, ang ehersisyong ito na ipinagtaguyod ni Marcus Aurelius ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para matulungan kang makapaglabas ng emosyonal na pagkapit. Hindi sa pamamagitan ng pagpapatigas ng puso, kundi sa paghahanda ng isipan sa mga hindi maiiwasang pagkalugi ng buhay. Simple ngunit malalim ang ideya. Sa pag-iisip ng pinakamasamang maaring mangyari bago pa man ito dumating, nababawasan ang bigat ng emosyon kapag o kung ito man ay magkatotoo. Hindi ibig sabihin ito na magiging fatalistic o pesimistiko ka. Ibig sabihin, sinasanay mo ang sarili mong tanggapin ang realidad kung ano ito, hindi kung ano ang gusto mong mangyari. Isinulat ni Marcus Aurelius, huwag mong guluhin ang iyong sarili sa pag-iisip ng lahat ng problema sa buong buhay mo ng sabay-sabay. Sa halip, harapin ang bawat pagsubok ng may kalmadong isipan at pagpipigil sa sarili. Sa esensya, ang negatibong paggunita ay nagpapalakas ng iyong emosyonal na tibay. Isipin mo ang isang taong labis mong pinahahalagahan. Maaring kapareha, kaibigan o kapamilya. Ngayon gunitain mo ang iyong buhay nang wala sila. Isalarawan mo ang iyong araw-araw na hindi sila kasama. Ano ang pakiramdam? Hindi komportable, masakit, at iyon mismo ang punto. Naniniwala ang mga Stoic na sa pagharap sa emosyonal na sakit ng pagkawala sa iyong isipan, nababawasan ang kapangyarihan nitong sirain ka sa totoong buhay. Naalala ko noong sinanay ko ang sarili ko sa ganitong paraan noong panahon na ang pinakamatalik kong kaibigan ay nagbabalak lumipat sa ibang bansa. Ilang taon kaming hindi mapaghiwalay at ang pag-iisip na magiging magkalayo kami ay bumabalot sa akin ng takot. Ngunit sa halip na itago ang takot na iyon, niyakap ko ito. Araw-araw iniisip ko kung paano ang buhay ko nang wala siya. Iniisip ko ang sarili kong nagpapatuloy sa mga routine ko, nakikipagkita sa ibang mga kaibigan, at nakakahanap ng saya sa mga bagong bagay. Kaya nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis, hindi ako nabigla sa lungkot o pag-iisa. Masakit pa rin, ngunit dahil pinaghandaan ko ito sa aking isipan, naging magaan ang aking pagdadala. Isa pang mahalagang bahagi ng negatibong paggunita ay ang pagkaunawa na ang pagkawala ay natural na bahagi ng buhay. Lahat ng pinahahalagahan mo ay mawawala rin balang araw sa pamamagitan ng paghihiwalay, pagbabago o kamatayan. Hindi ito dapat ituring na isang madilim na pag-iisip, kundi isang pagpapalaya. Kapag tumigil kang umasa sa pagiging permanente ng mga bagay, titigil ka rin sa pag-aangkin dito. At kapag hindi mo na inaangkin ang isang bagay, nababawasan ang takot mong mawala ito. Halimbawa sa mga relasyon. Madalas kapag pumasok tayo sa isang relasyon, iniisip nating magtatagal ito magpakailanman. Hindi natin pinaplano ang katapusan. Ngunit ang totoo, walang kasiguraduhan. Sa halip na kumapit sa maling pag-asa ng pagiging permanente, itinuturo ng Stoic na lapitan natin ang mga relasyon ng may pagpapasalamat. Habang nandyan pa sila, alam na balang araw,
magbabago rin ang lahat. Ang pagbabagong ito ng pananaw ay tunay na nagpapalaya. Noong nasa isang relasyon ako na puno ng pag-aalala, palagi akong takot na baka matapos ito. Kinakain ako ng takot sa posibilidad ng pagkawala. Ngunit nang simulan kong isagawa ang negatibong paggunita, natigil ko ang labis na pagkakapit. Inisip ko ang buhay pagkatapos ng relasyon. Bagamat masakit ito sa simula, pinapaalala nito sa akin na pahalagahan ang bawat sandali sa kasalukuyan. Nang tuluyan mangang matapos ang relasyon, mas handa akong harapin ang sakit kaysa sa inaakala ko. Ang tunay na biyaya ng negatibong paggunita ay ang pagpapalakas ng iyong panloob na tibay. Sa paulit-ulit na pag-iisip ng pinakamasasamang senaryo, nabubuo mo ang isang panloob na katatagan na hindi basta-basta nayayanig ng mga pagbabago sa buhay. Natutunan mong anuman ang mangyari, magiging maayos ka. At iyon ang sukdulang anyo ng emosyonal na paglalagak, hindi paglayo sa buhay, kundi pagbitaw sa ilusyon na kailangan maging pareho ang lahat upang ikaw ay maging masaya. Tuntunin 4, ituon ang atensyon sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Isa sa mga pangunahing aral ng Stoicism at isa rin sa pinakamakapangyarihang pagkatantong maaari mong yakapin ay ang pagkaunawa na may mga bagay kang kayang kontrolin at may mga bagay na lampas sa iyong kapangyarihan. Sa emosyonal na paglalagak mula sa isang tao, nagiging lubhang mahalaga ang pagkilalang ito. Bakit? Sapagkat karamihan sa sakit na nararamdaman natin sa mga relasyon ay nagmumula sa ating pagnanais na kontrolin ang mga bagay na hindi naman natin kayang hawakan. Paulit-ulit na binigyang diin ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations na dapat lamang tayong magtuon sa kung ano ang nasa ating kapangyarihan, ang ating mga iniisip, kilos at tugon, ang ugali, damdamin at desisyon ng ibang tao, maging ang paglipas ng panahon, ay hindi natin kontrolado. Mas pinipilit mong hawakan ang hindi mo kayang kontrolin, mas lalo kang magdurusa. Kaya ang emosyonal na paglalagak ay hindi tungkol sa malamig na paglayo mula sa iba, kundi sa pagbitaw sa pagkakapit sa mga kinalalabasan na hindi natin kayang diktahan. Kapag labis kang nakadikit sa isang tao, kasintahan, kaibigan o kapamilya, natural lamang na nais mong impluwensyahan kung paano kanila tinitingnan o pinahahalagahan. Ngunit ang mapait na katotohanan ay hindi mo kayang kontrolin ang damdamin ng ibang tao. Hindi mo sila mapipilit magmahal sa iyo, pahalagahan ka o tratuhin ka ayon sa iyong nararapat. Ang kaya mo lamang kontrolin ay ang iyong reaksyon sa kanilang mga aksyon. Balikan mo ang isang pagkakataon kung saan pilit mong binago ang damdamin o kilos ng isang tao. Marahil binuhos mo ang lahat upang mapasa iyo ang kanilang pagmamahal o upang mapatunayan ang iyong halaga sa isang kaibigang tila hindi ka pinapansin. Anong naramdaman mo? Marahil frustration, anxiety, at kawalan ng kapangyarihan. Dahil hinahabol mo ang isang bagay na hindi mo naman kayang kontrolin. Sa sarili kong karanasan, napunta ako sa isang relasyon kung saan pakiramdam ko, ako lang ang palaging gumagawa ng paraan para manatiling buo ito. Kahit anong effort ang ibigay ko, pagpaplano ng mga date, pagpadala ng mga mensaheng puno ng pag-aalaga, pagiging emosyonal na available, tila lagi akong nahuhuli. Kapag sila'y lumalayo, lalo akong nagsusumikap, isang paulit-ulit na siklo ng pagod at pag-aalala. Hanggang sa sinimulan kong isabuhay ang aral ng Stoicism, ituon lamang ang atensyon sa kaya kong kontrolin, ang sarili kong kilos at halaga. Doon ko napagtanto, hindi ko sila mapipilit na mahalin ako ng higit pa o tratuhin ako ng mas mabuti. Ngunit kaya kong piliing pakawalan ang bigat na bumabalot sa akin. At ang kaluwagan na dulot nito ay napakalawak. Isa sa mga pinakanagpapalaya sa sarili
ay ang pagyakap sa ideya ng emosyonal na autonomiya, na ang iyong kasiyahan, kapayapaan at emosyonal na katatagan ay hindi nakaangkla sa asal o damdamin ng iba. Kapag inilalagay mo ang iyong emosyonal na kapakanan sa kamay ng iba, binibigay mo ang iyong kapangyarihan, nagiging bilanggo ka ng kanilang pag-uugali at desisyon. Isipin mong nasa isang pagkakaibigan ka kung saan lagi kang nakararamdam ng pagkalimot. Hindi ka na binibigyang pansin tulad ng dati. Natural na masasaktan ka at magtataka kung saan ka nagkulang. Ngunit ang mahalaga, ang kanilang ugali ay wala sa iyong kontrol. Ang kaya mong piliin ay kung paano ka tutugon. Hahabulin mo ba sila? O magpo-focus ka sa mga relasyon at gawain na tunay na nagpapasaya at nagbibigay ng kaganapan sa iyo? Noong sinimulan kong ituon ang aking atensyon sa kung ano ang kaya kong hawakan, ang sarili kong emosyonal na estado, unti-unti kong nabawi ang aking kapangyarihan. Hindi ko na hinayaang maging batayan ng aking halaga ang kilos ng iba. Hindi ibig sabihin ito na hindi ko na sila pinahahalagahan, kundi hindi ko na hinayaan ang kanilang pag-uugali ang magdikta ng aking panloob na kapayapaan. Ang tunay na layunin ng emosyonal na paglalagak ay hindi kawalan ng malasakit, kundi pagtanggap na ang buhay ay hindi tiyak, ang mga tao ay hindi rin tiyak, at gaano man natin gustuhin, hindi natin kayang kontrolin ang lahat. Isipin mong ikaw ay nakakaranas ng hiwalayan. Nakakalunod ang sakit, puno ka ng mga tanong, paano kung iba ang ginawa ko? Component placement. Bakit nangyari ito? Swing, maaari ko pa bang ayusin? Likas lamang ang mga katanungang ito, ngunit nakaugat ito sa pagnanais na kontrolin ang isang bagay na nangyari na. Sa halip na pahirapan ang sarili sa mga what if, tinuturo ng Stoicism na tanggapin ang katotohanan. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang hadlang sa pagkilos ay nagiging daan sa pagkilos. Ang nakaharang ay nagiging daan. Sa madaling salita, ang mga balakid na hinaharap natin ay hindi sagabal, kundi oportunidad para sa pag-unlad. Naranasan ko rin ang biglaang pagkawala ng isang relasyon na akala ko ay matatag. Sa una, nilamon ako ng pagnanasa na maintindihan ang lahat, baguhin ang nangyari. Ngunit kalaunan, napagtanto ko, ang tanging paraan upang makamit ang kapayapaan ay ang tanggapin ang katotohanan. Hindi kung paano ko nais na ito sana'y nangyari, kundi kung ano talaga ang nangyari. Hindi ko mababago ang nakaraan, hindi ko makokontrol ang damdamin ng iba. Ngunit kaya kong piliin kung paano ako tutugon sa pagkawala. At sa pagyakap ko sa kasalukuyang realidad, natagpuan ko ang tunay na lakas. Patuntunin 5. Magnilay sa mas malawak na larawan. Kapag ikaw ay labis na nadadala ng emosyon sa isang relasyon o mahirap na sitwasyon, madali mong mawala ang tamang pananaw. Itinuturo ng Stoicism, lalo na sa mga aral ni Marcus Aurelius, na dapat tayong umatras sandali at pag-isipan ng mas malaking larawan ng buhay. Madalas ipinaalala ni Aurelius na ang ating mga problema, takot at pagnanasa ay mga panandaliang sandali lamang sa napakalawak na agos ng panahon. Sa pamamagitan ng pagyakap sa ganitong mas malawak na pananaw, nagiging mas madali ang emosyonal na paglalagak. Tanungin mo ang iyong sarili ng mga mahahalagang katanungan tulad ng, mahalaga pa ba ang sakit na ito makalipas ang 5 taon? O tunay ba talagang hinuhubog ng isang taong ito ang buong pagkatao ko? Ang paglipat ng atensyon mula sa agarang sakit tungo sa mas mataas na antas ng pagninilay ay magpapakita sa iyo na ang karamihan ng iyong pagdurusa ay nakaugat lamang sa pansamantalang kalagayan. Pinaalala ng Stoicism na walang sinuman o anumang pangyayari ang dapat magkaroon ng ganong kapangyarihan sa ating emosyonal na kapakanan.
Kapag labis kang nakadikit sa isang tao, madali mong gawing sila ang sentro ng iyong mundo. Ang iyong kaligayahan at pagpapahalaga sa sarili ay maaring malihis at maging nakatali sa kanilang presensya o pagkawala. Ngunit ang pagtingin sa mas malawak na larawan ay nagpapaalala sa iyo na ang buhay ay patuloy na nagbabago at ang mga relasyon, gaano man katindi, ay bahagi lamang ng mas mahabang paglalakbay. Ikaw ay isang kumpletong nilalang, may sarili kang landas at mga karanasan. Sa gitna ng isang paghihiwalay o emosyonal na alitan, maaring mahirap makita ito. Ngunit ang pagninilay sa mas malawak na saklaw ng iyong buhay ay magpapaalala na nalampasan mo na ang mga bagyo noon at nalampasan mo ito muli. Balikan mo ang mga nakaraang relasyon o mahihirap na yugto ng buhay kung saan inakala mong guguho na ang iyong mundo. Napagtagumpayan mo sila. Napagaling mo ang iyong sarili at lumago bilang isang mas matatag na tao. Sa sarili kong karanasan, dumaan ako sa isang masakit na hiwalayan na para bang winasak ang lahat ng kinabukasan ko. Ilang linggo akong nabaon sa alaala ng nakaraan. Pakiramdam ko'y nawala na ang lahat ng liwanag. Ngunit sa paglipas ng panahon, pinayagan ko ang sarili kong magnilay sa mas malawak na larawan. At napagtanto ko na ang taong iyon, bagaman mahalaga, ay hindi kabuuan ng aking buhay. Sila ay bahagi lamang ng aking paglalakbay, hindi ang kabuuan ng aking kwento. Sa pag-zoom out ko ng pananaw, nakita ko ang relasyon na iyon bilang isang kabanata lamang sa isang mas malawak na kwento. At nagsimula akong makawala sa emosyonal na pagkakabit. Laging pinapaalala ng mga Stoic, lalo na ni Marcus Aurelius, na ang lahat sa buhay ay pansamantala, mga relasyon, emosyon, at mga sitwasyon. Ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo tumutugon sa mga pagbabagong hindi natin maiiwasan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa mas malaking larawan, pinapalago mo ang isang malalim na kapayapaan sa sarili, ang pagkaunawa na patuloy na iikot ang buhay, kahit mawala man ang mga bagay o taong pinanghahawakan mo. Ang mas malawak na pananaw ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng malasakit. Ito'y tungkol sa pag-unawa na ang sobrang pagkakapit sa mga bagay na nagbabago ay nagdadala lamang ng labis na pagdurusa. Ang emosyonal na paglalagak ay hindi pagsasara ng puso, kundi pagtanggap na ang buhay ay mas malaki kaysa sa kahit anong tao, relasyon, o sandali ng sakit. Kapag nakita mo ang iyong buhay bilang isang malawak at magkaugnay na kasaysayan ng mga karanasan, pinalalaya mo ang iyong sarili mula sa makitid na pananaw na dala ng emosyonal na pagkakabit. Sa huli, ang emosyonal na paglalagak ay hindi tungkol sa pagpigil sa damdamin, kundi sa pagkakaroon ng kakayahang pamahalaan kung paano ka tutugon sa mga pagbabago ng buhay. Ang landas ng Stoicism ay hindi isang mabilisang lunas, kundi isang paraan tungo sa panloob na kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagyakap sa pagiging pansamantala ng lahat, pagmaster sa iyong emosyon sa pamamagitan ng makatwirang pag-iisip at pagninilay sa mas malawak na larawan, matutuklasan mo na ang emosyonal na paglalagak ay isang akto ng sariling pagpapalaya. Kaya sa susunod na maramdaman mong napakahigpit ang iyong pagkakapit sa isang tao o bagay, itanong mo sa iyong sarili, ako ba ang may kontrol sa aking emosyon o sila ang may kontrol sa akin? Ang tunay na kalayaan sa emosyon ay naghihintay sa mga may tapang na bumitaw.